Pagsapit ng gabi, sa loob ng bahay ni Woojan, nakaupo siya sa kanyang mesa habang patuloy na sinusubukan ang lahat ng kayang gawin ng bagong cellphone na ibinigay ni Bomi. Naalala niya ang sinabi ni Bomi na maraming tao ang gumagamit ng isang pulang video application. Ngayon lamang nagkaroon si Woojan ng pagkakataong matuto sa pamamagitan ng mga video, namangha siya. Nanunood siya ng isang panayam at buong pagtatakang pinagmamasdan ng lalaking nasa video habang bumabati sa kanyang pamilya. Nang makita niya, ay napabati pa siya rito, dahil sikat ang video, sinubukan niyang ibalik ang bahagi ng video gamit ang progress bar upang ulitin ang mga salitang narinig niya. Dahan-dahan niyang sinanay ang sarili sa pagbati, paulit-ulit niyang binigkas ang bawat salita upang masanay siya. Gusto niyang maayos na mabati ang kanyang minamahal na pamilya, kaya buong sipag siyang nagsasanay sa pagsasalita. Pagkatapos ay may nakita siyang mukbang ng tteokbokki. Dahil sa masarap ang nasa larawan kaya napak-clickbait siya. Pagbukas niya sa video, may mga babaeng masayang kumakain ito sa kanilang channel. Ito ay napaka-chewy, malasa, at napakasarap ng itsura ng pagkain, namangha siya lalo nang makita ang humahabang keso. Naglalaway siya at napalunok habang pinapanood silang kumain. Biglang may kumatok sa pinto at naputol ang kanyang pag-iisip sa pagkain. Dumating si Bomi upang tingnan kung ano ang ginagawa niya at kung maaari ba siyang pumasok. Agad siyang tumayo at pinagbuksan ang kanyang kapatid habang nakangiti itong pumasok. Tinanong siya ni Woojan kung may kailangan ba itong ipagawa. Nagulat naman si Bomi, sanay kasi si Woojan na tinatawag lamang siya kapag may gustong ipagawa sa kanya. Kaya naitanong niya kung gusto ba nitong maglinis siya o gumawa ng iba pang gawain, agad namang umiling si Bomi, hindi naman niya kailangang gawin ang mga yon. Ang totoo, inimbitahan lamang niya ang kanyang kuya na lumabas upang kumain ng ice cream. Nagulat si Woojan nang narinig niya ang ice cream. Ipinaliwanag ni Bomi na malamig at napakasarap nito, sigurado siyang hindi pa niya ito natitikman. Hinawakan niya ang kamay ni Woojan at isinama ito sa sala upang magpaalam sa kanilang mga magulang. Bahagyang nag-alala ang kanilang mga magulang nang makita silang lalabas, mahigpit silang pinayuhan na huwag lalayo at dumiretso lamang sa tindahan ng ice cream. Inutusan nila si Bomi na huwag bibitawan ang kamay ng kanyang kuya. Ngumiti lamang si Bomi habang napalingon, at tiniyak na agad silang babalik. Inulit naman ni Woojan ang kanyang sinabi. Magkasabay silang lumabas ng bahay, gabi na, habang naglalakad sila sa pangunahing kalsada. Maliwanag na kumikislap ang pangalan ng tindahan ng ice cream, namangha si Woojan sa makinang nakaratula nito. Pagpasok nila sa loob, lalo siyang namangha. Makulay at maliwanag ang buong tindahan, ngayon lamang siya nakakita ng napakaraming pagkain sa iisang lugar. Tinawag siya ni Bomi dahil may gusto siyang ipakita sa kanyang kuya. Hinimok niya itong pumili ng kahit anong gusto nitong kainin, namangha si Woojan sa dami ng flavor ng ice cream. Napangiti si Bomi sa kanyang pagkalito at tinanong kung gusto ba niyang tulungan siya. Magkatabi silang tumayo sa harap ng freezer habang pinag-iisipan ang pinakamainam na flavor. Sa huli, may isang flavor na pinili si Bomi at sinabi niyang napakasarap nito. Habang papunta sila sa counter, naisip ni Bomi kung dapat ba niyang hayaang ang kanyang kuya ang magbayad dahil ito ang nakatatanda. Ngunit agad niyang binago ang isip, masyado pang maaga para madaliin ang lahat, mas mabuting dahan-dahan muna siyang matuto. Kinuha niya ang ice cream sa kanyang kuya at iniabot ito sa kaera upang mabayaran. Nang mabayaran na ang lahat ng ice cream, agad na silang lumabas sa tindahan. Sa labas ng tindahan, may grupo ng mga estudyanteng babae na kumakain din ng ice cream. Nagulat sila nang makita nila si Woojan. Napatingin sila dito habang tinuturuan siya ni Bomi kung paano buksan ang ice cream. Kanina pa siya pinagmamasdan ng mga estudyanteng babae habang lihim nilang hinahangaan ang kanyang kagwapuhan. Sabik na sabik silang hingi ng numero nito, ngunit napailing ang kanyang kasama na nakakahiya. Iniisip pa nito kung kasintahan ba niya ang babaeng kasama niya. Ngunit narinig ni Bonnie ang lahat ng kanilang pinag-uusapan, sa halip na mainis, bahagya pa siyang napangiti at nakaramdam ng kakaibang kasiyahan. Pagkatapos ay sinabi ni Bomi na ibigay muna sa kanya ang ice cream upang siya na ang magbukas nito. Labis na nagpasalamat si Woojan dahil nahihirapan siyang buksan ito. Ngumiti si Bomi at sinabing hindi na niya kailangang magpasalamat sapagkat magkapatid sila, pero ang totoo, natutuwa pa siyang gawin yun lalo na't alam niyang pinagmamasdan sila ng ibang mga babae. Nang mabuksan ang ice cream, ibinalik niya ito sa kanyang kapatid at sinabing tikman na ito dahil napakalamig at napakatamis. Nang makita ito, kumislap ang mata ni Woojin habang tumutulo ang laway.
Tinanggap niya ang ice cream at dahan-daang kumagit dito, natutunan na niyang kumain ng hindi nagmamadali. Sa unang kagat pa lamang ay biglang lumiwanag ang dati niyang mapupungay na mga mata, hindi siya makapaniwala sa lasa ng kanyang natikman. Napatingin si Bonnie sa kanya habang napatanong kung ano ang problema. Nag-alala si Bonnie, baka masyadong malamig ang ice cream o baka hindi niya ito nagustuhan, kaya naisip niya dapat bumili na lang siya ng ibang pagkain. Sinabi pa niya na hindi niya kailangang pilitin ang sarili kung ayaw niya o kung kakaiba ito para sa kanya, ngunit marahang sumagot si Woojin na masarap. Pagkatapos ay muli niyang sinabi na napakasarap nito habang sumabog ang kanyang kaisipan sa sobrang sarap. Kumislap ang kanyang mga mata sa sobrang saya habang masayang kumakain ng ice cream, napatawa si Bonnie at nagtatakang tinanong kung saan niya natutunan ang bagong salitang yun. Pinayuhan niya ang kapatid na kumain ng dahan-dahan upang hindi ito mabilaukan. Pagkatapos ay sinadya niyang tawagin itong, Opa, sa harap ng mga babaeng nakatingin sa kanila, dahil tiyak na iisipin ng mga ito na magkasintahan sila at hindi magkapatid. Bahagyang bumagal ang pagkain ni Woojin ayon sa kanyang sinabi. Napangiti si Bonnie nang makitang sumusunod ito sa kanyang payo. Maya-maya ay sinabi niyang kuhanan nila ng litrato ang unang ice cream date ng kanyang kuya. Marami silang kinuhang larawan, sa karamihan ng mga ito ay kitang-kita ang kanilang magkahawig na mga mata. Habang naglalakad pa uwi ay ipinagpatuloy nila ang pagkain ng kanilang ice cream. Habang lumalalim na ang gabi habang papauwi sila ay tahimik na ang paligid. Ipinadala ni Bonnie sa kanyang mga kaibigan ang larawan nilang kumakain ng ice cream, labis na nagustuhan ng mga ito si Woojin at pabirong nakiusap na magpalit muna sila upang sila naman ang makasama nito. Napangiti lamang si Bonnie habang nagre-reply sa kanilang mga mensahe. Dahil nakatutok siya sa kanyang telepono, hindi niya napansing na iwan na pala sa likuran si Woojin. Sapagkat may napansin si Woojin sa paligid, may isang lalaking kaina-hinala ang nakatayo sa malapit at tahimik na nakamasid sa kanyang kapatid. Hindi maalis ang tingin ng estranghero kay Bonnie. Mula ulo hanggang paa ay sinusundan siya ng mga mata nito, na para bang isang maniakis na mandaragit. Para itong gutom na hina na naghihintay lamang ng pagkakataong umatake sa mga taong walang kamalay-malay. Hindi yun kayang palampasin ni Woojin, napansin niya ang maraming marka sa sombrero ng lalaki, kumunat ang kanyang noo habang masusing inoobserbahan ito, halos hindi siya kumukurap at lumaki ang kanyang mga balintataw habang sinusuri ang bawat detalye. Habang pauwi sila, walang kamalay-malay ang kanyang pamilya na sinusundan pala sila ng kakaibang lalaking yon. Ibig sabihin, hindi nila ito kakilala at isa itong hindi kanais-nais na presensya, hindi rin ito taga roon, malinaw na may tiyak itong pakay. Bukod pa roon, todo ang pag-iingat ng lalaki upang hindi mapansin. Nagtagpo ang kanilang mga mata at biglang namutla ang lalaki nang mapagtanto niyang nahuli siya nito. Ngunit hindi nagpahalata si Woojin habang agad na umalis ang lalaki. Tahimik lamang niyang ipinagpatuloy ang pagmamasid. Napansin niyang basang-basa ng pawis ang kilikili ng lalaki. Gusot ang bahagi ng tuhod ng pantalon nito at may mga bakas ng pedal sa sapatos. Mas makitid ang marka ng pedal kaysa sa ginagamit sa bisikleta, ibig sabihin, motorsiklo ang kanyang sinasakyan. Walang putik sa paligid na pwedeng dumikit sa talampakan ng sapatos, kaya malinaw na nanggaling siya sa kabilang bahagi ng lugar. Pinagdugtong-dugtong ni Woojin ang lahat ng impormasyong yun. Nahinuha niyang ang trabaho ng lalaki ay hindi mahigpit sa oras, nasa huling bahagi na rin ito ng edad 40 at gumagamit ng lumang motorsiklo bilang sasakyan sa paghahatid, hindi siya kilala ng pamilya at hindi rin siya taga roon, mas pinili pa niyang dumaan sa maliliit na bundok kaysa sa mga kalsadang may CCTV, maayos ang kanyang plano ngunit magulo ang paraan ng pagkilos, kaliwete rin siya at malamang ay mag-isa lamang nakatira. Matapos buuin ang lahat ng impormasyong yun, tinawag ni Woojin ang kanyang kapatid. Huminto si Bonnie at nagtatakang tinanong kung bakit siya nakatayo lamang. Tinanong niya ito kung may problema ba siya habang lumilingon-lingon siya sa paligid ngunit wala siyang napansin. Hindi maipaliwanag ni Woojin ang lahat, kaya sinabi na lamang niyang mauna na itong pumasok sa bahay. Lalong nagtaka si Bonnie sa kahilingan ng kapatid, muli siyang tumingin sa paligid na tila naghahanap ng kung sino man ang nakita nito. Muli niyang tinanong ang kanyang kuya kung may problema ba, ngunit mariing sinabi ni Woojin na mauna na lamang siyang pumasok. Nabahala naman si Bonnie na pahawak sa kanyang braso, dahil hindi naman maaaring iwan niya ang kapatid sa labas ng mag-isa dahil gabi na, isa pa, siguradong mapapagalitan siya ng kanilang ina kung mauuna siyang pumasok. Hindi na nakipagtalo pa si Woojin,
hinayaan na lamang niyang hilahin siya pauwi habang patuloy na kumakain ng kanyang ice cream. Naghihintay na rin sa loob ng bahay ang kanilang ina kaya tuluyan na silang pumasok. Tahimik at payapa ang buong bahay, nakasindi ang ilaw sa silid ni Woojin at ganoon din sa poste ng Meralco. Biglang namatay ang poste ng ilaw sa tapat ng kanyang bintana at bahagyang nagdilim ang buong paligid. Sa di kalayuan, may isa pang ilaw sa poste na maliwanag na nagniningning sa gitna ng gabi, na umaakit sa mga gamo-gamo, sa gitna ng malawak na kadilimang bumabalot sa buong lugar. Maririnig lamang ang mahinang tik-tak ng orasan. Nakatayo si Woojin sa tabi ng kanyang bintana at tahimik na nakatanaw sa dilim habang hinihintay na tuluyang mahimbing ang pagtulog ng buong kapitbahayan. May isang boses ang nagsalita, na siya ang magpoprotekta sa kanyang pamilya, kaya huwag itong makialam. Tumugon naman si Woojin na iyon ang kanyang pamilya. Kinutya siya ng boses at tinanong kung tatawag ba siya ng pulis, at kung yun ba ang paraan niya ng pagprotekta sa kanyang pamilya. Tinawag pa siya nitong Hangul, ngunit kalmado siyang sinagot ni Woojin, maraming paraan para protektahan ang kanyang pamilya, isa kang halimaw na hindi kayang umangkop sa mundong ito. Iginiit ng tinig na ginawa lamang nito ang lahat upang mabuhay, sa loob ng madilim na silid, alam ng boses kung naging malambot ang kanyang puso o kagaya niya ay matagal na siyang patay. Mahinahon namang sinabi ni Woojin na kaya niyang mabuhay ng mag-isa, hindi kailanman dapat isinilang ang kadilimang iyon sa mundong ito. Nagsimulang bumuhos ang ulan habang nakatanaw siya sa madilim na kalangitan. Patuloy siyang kinukutya ng tinig, na insulto ito nang tawagin siyang halimaw, kung halimaw ang tingin niya sa kanya, ano naman ang matatawag sa kanyang pagkatao. Binanggit ng boses kung mayroon bang bagay na mas magaling siya kaysa sa kanya, unti-unting nag-anyo ang madilim na nilalang sa refleksyon ng bintana. Sumagot si Woojin, ang katawan na ito ay sa kanya, at siya ang tunay na may-ari nito. Siya ay isa lamang bahagi ng kanyang sarili na nilikha noong oras ng matinding desperasyon. Tumawa ang kadiliman, iniisip ba niya na kabaligtaran siya nito? Pareho silang naninirahan sa iisang katawan, kaya may karapatan din siyang tawaging kanya ang sisidlang ito. Takot at pagkabalisa ang pagkain ng halimaw na iyon. Sa tuwing nababalot ng takot ang puso ni Woojin, sinusubukan itong agawin ang kanyang katawan na para bang sinasaniban siya. Ngunit ngayon, kaya na niyang kontrolin ang kadiliman, kaya niya itong tawagin mula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kamalayan at gamitin ang lahat ng kaalaman nito. Ngayon, siya at ang kadiliman ay nagkakaisa, ang mabangis na halimaw na may matutulis na pangil na naninirahan sa kanyang kalooban ay kaya na niyang paamuin. Unti-unting nawala ang ningning sa mga mata ni Woojin habang inaagaw ng halimaw ang kanyang katawan. Iniunat nito ang leeg at katawan na tila matagal nang nakakulong. Sa labas, kahit malakas ang ulan, may isang estrangherong nakatayo pa rin malapit sa kanilang bahay. Ngumiti ang nilalang, sa wakas lumabas na mismo ang kanilang puntirya. Agad itong pinuntahan ni Woojin at dahan-daang binuksan ang pinto. Tahimik siyang lumabas ng kanyang silid at wala siyang ingay naglakad palabas ng kanilang bahay. Habang patuloy na bumubuhos ang ulan sa labas, mabilis na bumaba si Woojin. Nagmamadali siyang tinahak niya ang mga hagdan hanggang sa pinakahuling palapag at humarap sa misteryosong lalaking nakatayo sa kabilang dako. Tahimik lamang itong nakasilong sa isang maitim na payong at nakasuot ng itim, na matyaga na naghihintay sa kanyang biktima. Samantala, hindi huminto si Woojin, diretso siyang naglakad papalapit dito. Sinubukan namang ilihis ng lalaki ang kanyang mukha, na para bang iniiwasan pa rin ang anumang komprontasyon sa kabila ng pagiging walang hiyang stalker. Tahimik lamang na nilampasan siya ni Woojin, na tila sinasadyang pababain ang kanyang bantay. Iniunat niya ang kanyang kamay at sinalo ang ilang patak ng ulan, worry hinahangaan ang regalo na ipinagkaloob ng kalangitan, kahit ang pagtatago ng sariling presensya ay isa ring kasanayan. Lumingon siya at sinabi sa lalaki na malinaw na handang-handa na ito, matagal na niyang pinagplanuhan ang mismong araw na ito. Nang marinig ito ay nagulat ang lalaki lalo nang makita niyang nakatingi sa kanya si Woojin at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Hindi naman natuwa ang halimaw at nagreklamo na ginagawa lamang ng stalker na mas nakakabagot ang buong sitwasyon habang napipi sa gulat at kaba ang lalaki. Dahil dito, hindi niya napigil ang tanungin ng lalaki kung sino ito. Sa kanyang pagkabigla ay mas humigpit ang pagkakahawak ng lalaki sa kanyang payong, delikado na ang sitwasyon. Ngumiti ang halimaw habang kinukutya ang tanong ng lalaki, kung sino ba siya. Biglang namatay ang mga ilaw sa bahaging iyon ng kanilang komunidad, at natawa ang nilalang habang sinasabing masakit ang tanong na yun. Kilala ng nilalang ang lalaking ito, kumain pa nga ito ng jajangmyeon noong tanghalian, isa itong food delivery rider na tumatawid pa ng mga burol gamit ang motorsiklo.
Lalong nagulat ang lalaki sa napakadetalyadong pagsusuring yun. Lumapit pa si Woo Jin at sinabi niyang alam niyang palihim na gumagala ang lalaking ito sa paligid ng kanilang villa na parang asong gala, tanging manggas lamang nito ang may balahibo ng pusa. Pagkatapos ay tinanong siya ni Woo Jin kung pinatay ba nito ang isang pusa na gala bilang ensayo. Nanlaki ang mga mata ng lalaki sa takot nang marinig ang lahat ng tumpak na hinuha, at natanong niya kung sino ba talaga siya. Ipinadaan ni Woo Jin ang kanyang mga daliri sa buhok at ngumiti, ang matingkad niyang pulang mga mata ay hindi na mukhang kaakit-akit kundi nakamamatay, bilang isang halimaw, napakahusay niyang magsalita. Bigla na lang sinipa ni Woo Jin ang stalker sa tiyan. Bumagsak ang lalaki sa kalsada habang napapaungol sa sakit. Kumislap muli ang ilaw sa poste at nalantad ang mukha ng lalaki, habang si Woo Jin ay sinadya pang tumayo sa lugar na hindi siya makunan ng security camera. Nagulat ang lalaki habang nakatitig sa umatake sa kanya. Napanganga siya ng puniti ni Woo Jin ang kanyang damit at ipinakita ang napakaraming peklat sa katawan. Nanlaki ang mga mata ng lalaki sa matinding takot habang nakita niya ang maraming piklet sa kanyang katawan. Bigla na lang napatay muli ang ilaw, at binalaan siya ng nilalang na huwag nang magpapakita sa harapan nito sa pangalawang pagkakataon. Kapag muli niya itong nakita, lahat ng peklat na iyon ay iuukit sa kanyang katawan. Unti-unting umatras ang lalaki habang nanginginig sa takot sa gitna ng ulan. Kung naunawaan niya ang babala, dapat na siyang tumigil sa palihim na pagsunod na parang uod at tuluyan ng lumayas. Hindi na kailangang ulitin pa yun, agad siyang tumayo at mabilis na tumakbo palayo. Patuloy ang ulan habang nakatayo lamang si Woo Jin at pinapanood ang kanyang pagtakas. Habang naglalakad sa malakas na ulan, isang maliwanag na sinag ang bumalot sa kanya. Napangiti siya habang dinarama ang mainit at magandang liwanag na tumatama sa kanyang mukha habang umuulan. Matapos ang matagumpay na pagkatalo ng kanyang kalaban, tila napakaganda pakinggan ng patak ng ulan. Muling nabalot ng dilim ang buong komunidad, ngunit ngayon ay wala na ang isang stalker na gumugulo rito. Kinabukasan, unang araw ay sabay-sabay silang lumabas upang maghapunan at masayang nagsalo-salo ng mainit na hot pot. Sa ikalawang araw, lumabas siya kasama ang kanyang ina at kumain sila ng maalamat na tiyak kakochi na nakatusok sa patpat, sabik na sabik ding matikman yun ni Woo Jin. Sa ikatlong araw, nanood siya ng sine kasama ang kanyang nakababatang kapatid na babae, ngunit masyado siyang naaliw sa tamis at sarap ng masarap na popcorn. Sa ikaapat na araw, nanatili siya sa bahay kasama ang kanyang kapatid at nag-aral ng kaunti. Bagamat nahuli siya sa mga aralin, mabuti na lamang at marami siyang nabasa habang nakakulong sa madilim at nakatatakot na silid, kaya hindi ganoon kahirap makahabol. Abala si Woo Jin sa pagsagot ng mga pangunahing tanong sa agham na multiple choice upang muling masanay sa pag-aaral. Maingat niyang binabasa ang bawat tanong at pinipili ang sagot na sa tingin niya ay pinakatumpak. Napakabilis gumalaw ng kanyang ballpen na ikinagulat ng kanyang nakababatang kapatid. Halos hindi na siya humihinto upang mag-isip bago pumili ng sagot. Namangha si Bomi sa bilis niyang sumagot at marahan siyang pinaalalahan ng basahin munang mabuti ang lahat ng tanong bago sumagot, hindi pwedeng hulaan na lamang ang lahat. Ngunit mahinahon siyang tiniyak sa kapatid na nabasa na niya ang lahat ng tanong. Napatawa ang kapatid at napaisip kung saan niya natutunan ang ganoong pagsasalita, napaisip pa siya kung nagkamali ba siyang turuan ito tungkol sa YouTube. Sa tingin niya ay hinulaan lamang ni Woo Jin ang lahat ng sagot, ngunit naisip niyang dapat niya itong turuan kung paano suriin ang mga sagot upang matiyak na tama ang mga ito. Kaya naupo siya sa tabi nito at sabay nilang sinuri ang bawat sagot. Isa-isang tiningnan kung tama o mali ang bawat pinili nito. Sa labis na pagkagulat ni Bomi, lahat ng sagot ng kanyang kuya ay tama, walang kahit isang mali. Tinanong ni Bomi kung talagang binasa niya ang bawat tanong bago sumagot, at umamin naman itong oo. Pagkatapos ay mahinahon itong tinanong, kung maganda ba ang kanyang resulta, labis na namangha ang kapatid. Agad siyang kumuha ng mas marami pang tanong at hiniling na subukan din ng kanyang kuya ang mga yon. Pumayag si Woo Jin at agad na nagsimulang sumagot. Kasing bilis ng nauna, mabilis na gumalaw ang kanyang kamay at natapos niya ang lahat ng tanong. Hindi makapaniwala si Bomi habang kinukuha ang questionnaire. Muli niyang sinuri ang mga sagot, at sa kanyang labis na pagkamangha, napagtanto niyang ang kanyang kuya ay isang tunay na henyo, ngunit umiling si Woo Jin at sinabing hindi siya henyo, ang gusto lamang niya ay maging isang normal na tao. Kahit alam niyang mahirap gawin yun habang napatingala siya at nakatingin sa isang larawan. Binanggit niya, sa edad ni Bomi, o kahit noong mas bata pa siya, namuhay siya ng masaya kasama ang kanilang mga magulang.
Ngunit ang kanyang kuya ay dinukot, binugbog ito ng mga estranghero at pinilit gumawa ng kung ano-anong mabibigat at masasamang gawain. Nanginginig ito sa lamig habang napapalibutan ng bundok ng mga aklat, pilit na nagtitiis upang manatiling mainit. Napakaraming hirap ang pinagdaanan ng kanyang kuya noong bata pa ito. Sandaling napatahimik si Woojin habang nakatingin sa kanyang kapatid. Napaluha si Bomi dahil alam niyang napakahirap ng lahat ng pinagdaanan nito. Napansin naman ni Woojin na bumaba ang mga balintataw ng kanyang kapatid, bahagyang umangat ang mga kalamnan sa kanyang mga kilay, nakakarelax ang kanyang mga talukap, at nakalaylay ang mga sulok ng kanyang bibig. Sa kanyang obserbasyon, mukhang iiyak na ito. Tumayo siya at marahang hinaplos ang ulo ng kanyang nakababatang kapatid. Sinabihan niya ito na huwag na itong malungkot. Pagkatapos ay bumalik siya sa mesa at mabilis na nagsulat ng ilang bagay. Nagtaka si Bomi kung ano ang ginagawa niya. Habang iniabot niya rito ang isang maliit na papel, nagulat siya na nagtanong kung mayroon ba siyang isinusulat. Nanlaki ang kanyang mata habang binabasa ang isinulat ng kanyang kuya.